Hello, Kapispan, day 15 natin ngayon sa ating backyard farming ng tilapia. Yan. Kita nyo ngayon, oh, meron akong upgrade. In-upgrade ko yung pump ko. Yun. Nalikihan ko kasi yung maliit, hindi na yun pwede kapag meron ng ganito, isa. Hindi na siya sufficient. Kaya nag-upgrade ako ng malakas na pump. Yan. Yan sila. Hindi talaga maiwasan mga kapispan. Meron talagang namamatay talaga, lalo na kapag hindi same yung size na pagbigay sa iyo ng yung fingerlings. Kasi meron talagang habit ng tilapia kapag maliit na talaga yung kasama nila, yung binubuli talaga kaya mainam na same yung size ng tilapia nyo. Mainam yung same yung size ng fingerlings para sabay sila lumaki. Yan, no? Maganda sana kapag yung nagkakalka every monthly, yung siniseparate mo, nagsasizing ka every monthly. Kaso lang wala tayong space eh. Isa lang yung space natin. Ganda kasi yung nag-sizing tayo every month para ma-separate natin yung malakas lumaki at saka maliit, kasi meron talagang difference ng paglaki at pagliit, lalo na sa gender. Ayan o. Ayan. Excited na ako na tatakbo to. Ayan. Ayan. Malakas na yung pump natin dito. Malakas na. Baba. Kaya pala sinasabi ng yung nagsiseminar na umpisa malulugi ka talaga daw. Yung nagtitraining ng mga biofloc ba, yung mga intensive tilapia farming, kaya pala sinasabi nila na malulugi ka sa umpisa. Malulugi ka talaga kasi wala ka pang nitrogen cycle sa pond mo. Wala pang maturity, wala pang nature sa loob ng pond mo. Yung parang holding tank yun siya, ganun. Kasi iba kasi yung fish pond na yung meron na siyang buhay ba. Meron na siyang nga organism na tumitira sa pond mo. So yan, nagsasucceed na sila sa second time na nagda-drop na sila ng mga fingerlings, kasi meron ng nitrifying bacteria. Nagkaroon na ng chance yung pond nila na nag-mature.
Kaya ganun yung parang na-observe ko. Ayan. Ayan. Yan yung breeder potential ko, yan siya. Kunin natin yan. Yan, dandahan na tayo. Meron na tayong pump na water pump na malaki. Pwede na tayo maka-extend. Hindi pa ako na-extend yan kasi mahina pa yung pump na available sa akin. Kaya nagbili ako ng malaking pump. Kinalculate ko na tamang-tama talaga sa circulation nila. Yung pump kasi ganito. For example, 9 cubic meter to. Dapat within 3 hours or 1 hour nakasirculate na lahat ng tubig mo, yung parang equivalent ng tubig mo ba. Ito sa akin sobra to, times 2 to sa water capacity sana nito, kasi hindi pa kasi tinatakbo dun sa kabila. Kaya binili ko yung malaki talaga na tamang tama dito sa dalawang pond ko na malaki. Yan. Yan. Ito makakasabay na to. Lalo na kapag lumakas din yung biofiltration ko, tsaka malagyan ko na doon ng isa para sa biofiltration din. Yan, excited na tayo sa mangyayari dito. Yan. Dati ganito yung mga setup sa koi pond ko. Mga koi pond ko, lalaki, malulusog talaga sila. Kaso lang yung koi, oo, mahal yung koi kapag mayroong bibili. Kaso lang limit lang. Hindi katulad ng tilapia na nakakain ba. Marami siyang potential na na magkaroon ka ng income. Yung koi, mayroong bumibili, kaso lang yung parang ornamental lang, parang gana-gana lang. Itong tilapia, pangkain talaga. Yung necessity talaga to. Kaya yung nag-udyok sa akin na mag-change na ng ganito, ng aqua farming na, hindi na yung parang hobby na ornamental. Dati nagsacycle ako ng mga wala lang, tingin-tingin lang, hanggang tingin na lang tayo. Malaki na sila, hanggang tingin na lang. Maganda yung koi kapag meron kang yung maramihan na bumibili. Sabi ko din na parang successful din yung pagbubuhay natin ng tilapia ngayon sa first cycle natin, kasi malulusog sila. Hindi lang sila same size, pero malulusog sila. Pero matakbo to, antay pa ako ng kuan, yung sa kabila na pond. Antay pa tayo ng mga siguro 1 week siguro. And guys, salamat at saka God bless din. Happy fish keeping at saka good vibes lang lagi. Positive. Thank you guys. Bye.